So it's a matter of being able to layer those crowd controls properly. Well, take a look at this. Fnatic Onyx Philippines, alpha sanay tayo na nilalagayan sa jungle position. But Kirk is gonna be using it at the EXP lane. Meanwhile, JJ, Johed Julia naman ang nilabas ni Kyle TZ at ni Ogwen. Game 3 is on. Casters, pasok. Naipakita na ang mga flex picks na meron ang Fnatic Onyx Philippines. Gayon din naman ang Packers Welcome 80 to Bread. Mobile Sino nga ba ang Legends. makakakuha ng momentum patungo sa second half ng ating regular season? Ladies and gentlemen, para sa game number 3, kami uli ang inyong makakasama. Ako si Burrito and Ate mo Chantel. Ayan na, so para dito sa ating game, napaka-crucial na magiging visioning ng ating mga boss fight for both junglers nila. So clearing of minion wave din ay kaabang-abang para dito sa may mid lane kasi nakaka-zone out yung Zask pero may prowess din na makapag-zone out yung Aurora. Ang delikado lang is pag napalalim ka doon sa may river, hindi mo alam na baka meron palang biglang tumalon na Kufra anytime. Yung pa naman na nakakatakot, yung mga heroes na to, nakikita natin, yung mga roamers na to, magaling at malakas kumontrol talaga ng river, no? And going back dito sa may bottom lane na point out kanina ni Hans, itong si Kirk, gamit ang isang alpha na hindi natin nakikita sa XP lane. Tapos naka-revitalize pa to, ha? Oh, tsaka yung normally kasi yung alpha parang pagdating sa team fight, hindi mo siya gustong dikitan. Oo. Lagi kasi magugulat ka na lang, parang nasa-shred na yung HP mo. So napaka-crucial niya in terms of positioning para maganda nga siya against the focus. Pero knowing F-cap and F-no, parang may mga timers din to pagdating kung saan at kailan yung talagang team fight na gusto nilang gawin. Oo nga, no, may kanya-kanyang power spike talaga yung lineup pero si Bruce Boy naka-charge with the Tyrant's Revenge. Pipigilan na muna niya ito and nakatambay pa rin si Kyle T. Ayaw tantanan yung bottom lane, ha? Oo nga eh. Tsaka dito naman din sa top lane na lagi ting naka-ready anytime yung ilang mga players ng F-Nop. So tahimik muna ang Land of Dawn. Mamaya ulit bibira yung ating mga players. So paunahan na lang ito mag-level 4 dahil available na yung turtle. Okay, speaking of level 4, Flap and Few ay level 4 na nga rin. Sila ang kokontrol ng unang pagong ng laban na ito. Sasalubungin na kagad ni Flap TZ habang si Kirk ay level 3 pa rin. Nakacharge yung Tyrant's Revenge! Na-shoot doon kay Kyle TZ. Kaya naman si King Kong makakakuha ng side or ang turtle para din sa ating laban. Ay tutuloy pa rin. Nagamit na ni Flap TZ dito yung kanyang vengeance. At makukuha na nga rin dito ni Super Friends pero may kapalit. Si Kirk ang makukuha dito ng F-cap. So disengage para sa ating dalawang kupunan. Pero para sa F-Nop, nakakuha sila dito ng turtle and may casualty din. Uy! Uy. Wala pa, kulang pa sa damage. Wala pa. Dami na ganap pa doon sa laban na yun. 1-for-1 naging palitan kasama yung unang pagong na makukuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaka-level 4 lang ni Ogwen. Ngayon may extra kit na ang kanilang kupunan with an unstoppable force na kahit sino ay pwedeng suruhin o birahin dito ni Ogwen sa laban na ito. Ngayon, nakita na nga natin yung mga XP lane matchup. Pero yung gold lane ito magandang tutukan din to, no? Gold lane matchup natin between Super Marco and Keller. Nakita natin yung game 1. Mahirap. Ang hirap, no? Oo, parang probably at some point para sa F-Cup, sinabi nila unahin muna natin yung Ruby kasi parang napipigilan yung mga plays na gusto nang gawin. So, paano kaya yung magiging kontra nila against Kendra? Kasi so far na nakita natin nung nakita natin yung items kanina, medyo lamang pagdating doon sa gold, sa may bottom lane, nagkakapitikan lang. Nagkakapitikan lang. Pero nandito para yung mga ibang players ng F-Cap. Meron ng ato ejector play and Flap TZ. Kasama ang dalawang kakampi, makakakuha ng kill. Alam Ay, kasi top lane! nila walang patakas! Tuloy-tuloy pa rin dito at yung Retribution ay ginamit nila King Kong. Violence Lake din! At Super Marco pa nga din ay makakapagdash away! At masisibat palayo doon si King Kong at makakahinga ng maluwag si Super Marco dahil makakapag-TP na siya ngayon sa papuntang base. Parang nakahinga rin ng maluwag ang mga bees kanina sa sigawan na ating narinig dito sa MPL Arena. Pero yung hugot mula kay Kelra ay hindi lang umabot
Pero successfully ay matitake down nila yung unang torre dito sa itaas. Oh, ang gandang ano nito, ang gandang early para dito sa F-Top. Again, nakuha nila yung turtle kanina, nakasira pa ng Torres Maag. At si Brusco ay nag-stretching na naman. Hop. Hindi na tama si Pew na moment na yun. Nag-zone out dito si Flap PC. Mapupunta naman sa side ng F-Cap. This time around yung ating turtle. Oh, pero may ginawang trade si King Kong doon. Kinuha niya yung purple buff Ay, naku. ni Kyle TZ. Kumbaga, ito yung maganda para sa Fnatic Onyx Philippines. No? Hindi sila pumapayag na walang nagiging trading. It's either yung torrents, either yung mga farms. Kapag may objective sila na bibitawan. And yun din naman yung ginagawa ng Falcons AP Bren. Noong mga nakaraang games, nakita na natin to. And ngayon, available na rin ang Blood Wings mula kay Kyle TZ. Additional shield para sa kanya. Para mas, sabihin natin, mas confident siyang pumasok sa mga teamfight. Oo nga, and speaking of pag-confidence na rin pagdating doon sa pagpasok sa teamfight, isa sa mga nagpapahirap siguro no, para dito kay Ogwen is yung Hive Clovis. Kasi may slow, di ba? Mag-ejector ka, may movement speed yun saglit. Kaso, pag natapakan mo siya, slow. So, medyo magkakaroon ng idea yung gusto mong talunan ng Unstoppable Force na, ay, parang hindi na advisable. Parang iba yata, nagbagong memo. Iba na lang pala. Pero ang memo ngayon, nagamit yung Conceal Ay! Trigger! Okay, yung Siege Minion Mailap lang. ang ejector. Yung Siege Minion lang ang hinagis doon. Pero gusto ko yung sinabi mo yung Hive Clones. Kasi ako ang tawag ko dyan, seashells eh. Seashells, Mukha kasi- seashells by the by seashores. Mukha She kasi, pala yung sea tuloy. mukha kasi isang seashells eh. No? Pero yung iba nga dyan, mga EPs, yung tawag dyan. Iba, may alien, yung mga alien. di ba? Ewan ko na lang. Pero again, yung malaking tulong kasi doon yung slow eh, no, na nabibigay. Oo. Tapos may konting damage pa yun. Hindi yun yung fully na-expect ng Fnatic Na aray. Oo, na masakit talaga. Pero kasi magandang tulong yun kapag nailapag mo na yung Dominator's Descent mo, tapos na-combo mo na ng double Tapos gusto stun. tumakas, tapos Gustong biglang tumakas. mag-hive clones ka Oo, lang. babatuhin mo ng mga seashells, di ba? Oo. Tapos ganun na ang mangyayari. At nangyari na nga nakasira ng Torre. Si Kenra doon sa may bottom lane. So 2-1 yung score natin guys. 6 minutes pa lang para sa ating laban. At narinig na naman natin ang pag-ugong ng Turtle. Parang ang meet-up place nung mga players natin is the Turtle Pit. Yun nga eh, Grand Eyeball nga yan eh, di ba? Wow, naabutan ng Grand Eyeball. Hindi, nakwento lang sa akin ng mga kaibigan ko yan. Anyway. Ayan na naman si May Brusco. plano si Brusco. Okay, ang matatamaan rin dito is gonna be Flap PC. At dapat Si si Matt. dito, si Ogwen with a kill. At idediretso pa nga, makapatay lang din. May free hit dito para sa side ng Hala! FCAP. Double kill na si Supermarket. Para Masama! nakikita natin ito kanina ng game number 1. Triple kill na para sa kanya. Tahabuli pa si Super Friends. Merong dash para sa kanya. At isang putik lang. Maniac para kay Super Marco. Nadagdagan na naman na naging 21 na. Ladies and gentlemen, yung triple kill, actually may nakayaw nakuha niya dun eh, pero bilang pa rin yung triple kill doon. Pero yung Torre, our Turtle Radar ay nakuha ng Fnatic Onyx Philippines. Napakaganda ng pag-counter maneuver doon ng Falcons AP Bren. Let's take a look at the Infinix instant replay. Right after nung pagsuro dito ng Fnatic Onyx, Oh. dumating doon sa Spear of Distraction sa kayong sibat ni Super Marco. Oh, tsaka maganda din dito yung pagkalatag ng mga CC skills ng mga players na FCAP. Sa may bottom lane, may counter set yata ang side ng Fnatic Onyx. Kung sila daw nanalo sa teamfight kanina, kami naman this time around. Pero Si Flop! Super Marco lives another day. Nagamit na rin yung Bridget Grace at makabaliktad pa nga. Kenra papupuhin na din. Ganda! Grabe yung balita dito ng mga skills ng mga players sa may bottom lane. Pero si Few ang makukuha nila. At itutuloy pa ang Flap TC na pakakunat. Pero pang vengeance. Si Pero Kyle! double kill na para dito kay Super Friends. Ogwen kasama si Kyle TC. Merong enhanced chains. And Super Friends is down. Grabe yung palitan dito. Falcons AP Bren and Fnatic Onyx. Nagbabatuan sila ng mga sapak ng mga suntok. At ngayon ay selyado yung 3K gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. At sakit na rin ang damage dito ni Super Marco. Nararamdaman na talaga with that corrosion sight, golden staff, and going for a DHS or Demon Hunter Sword. Pantunaw sa mga makukunat ng FDOP. Oo, grabe dito yung parang kakatapos na ng teamfight sa may Turtle kanina. Ina-explain natin yung nangyari. Teamfight Nagkaroon ulit. ng teamfight sa may bottom lane. Daig ko pa nag-treadmill. Sa hingal talaga. May hinga. Pero ramdam mo kasi na parang ayaw dito ng isang team na hindi pwedeng walang trade. Oo. Kailangan meron silang bawi or if possible ay mapigilan nila. So for Fnatic Onyx, siguro ang pwede lang gawin dito is yung kanilang magiging initiation is hindi ganun kalalim probably or yung may chance na
talagang sila yung manalo sa teamfight na yun. Ako, speak of chance, Ay, masyadong naman. malayo si King Kong. Pwede siya pumabol dito. Andito na rin ang Fnatic Onyx! At inihagis na nga mga players, pero si Brusco yayakap doon sa may Patageti. At si Super Friends na nga makakakuha ng kill. Brusco medyo tatamaan lang doon ng mga sibat na naman ni Super Marco, pero si King Kong biglang umaaw na naman. Double kill para sa kanya. At si Super Marco konting-konting pipitikin. Si Kyle TZ nakaabang. Si Kyle TZ nakaabang. Pero mapapaalis siya nung moment na yun. Okay, gigil na gigil pa rin dito si King Kong. Ipipin down siya dun sa may pader. But then again, tatlo ang nakuha dito ng Fnatic Onyx kapalit. Yung Lord na iyon na pwedeng salubungin actually ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sinasamahan to ni Kyle. Ayun Alam na. niya na may sasalubong dito. Okay, Ito na ayan sa si Kyle! luwa. Ayan si Kyle! Ay, the ultimate combo of his life. Pero hindi pa rin mapapatay dito si Super Friends at nabaliktad pa nga. Ay, hindi, nakakuha pa na doon si Kirk. Sa moment na yun, si Kelra mapipilitan na mag-flicker out. Grabe na talaga yung salubungan. Parang kakaiba. Kakaibang delubyo yung nangyayari doon sa may bottom lane. Ibang klase talaga. Sobrang accurate din ng mga sibat dito ni Super Marco. Ilang beses nang tumama, ilang beses na yung crucial na pagsalubong niya doon sa mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Siya talaga ang nagiging focal kits dito ng Falcons AP Bren. Dahil nga doon sa pagkakabawi nila, nakuha rin nila yung gold. And kung makikita natin in terms of the items, si King Kong din eh. Paldo na rin dito sa items niya. Naka-Thunderbelt na rin. And naka-Windtalker, War Axe, and going for another attack damage item. At ngayon si Super Marco may Wind of Nature na rin. So added survivability to para sa isang Moskov. O kung isa siyang player character ngayon sa Super Mario. Ano siya? Yun yung mushroom niya. Mushroom. Di ba lumalaki siya pagka sa moment na yun? So yung added buff niya. Pag nagamit niya yung Wind of Nature para dito sa next na team fight. Pwede rin yan, pwede rin yan yung star. Yung star, di ba pag nakakuha ka ng star, di ba, hindi ko alam mo yung mga stage nun. Pag nakakuha ka ng star, tapos bibilis ka, tapos lahat pwede mong Yan. sagasaan. So parang added buff siya dito. Added buff, oo. Oo. Hindi ko na kasi alam yun eh, kasi nakwento Ay. lang rin sa akin yun. Hindi ko na naabutan yun eh. Oo, habang pinag-uusapan natin yun, kamuntikan nang Oo. mapatalon sana si King Kong nung moment na yun. Kung nagkataon, ay magiging kwento muna yung mangyayari sa bush Oo. na yun. So Mabait kailangan yan eh. maging maingat yung mga players pagdating sa bush check, sa pag-face check. Magiging kwento na lang. Mabait yan si King Kong nung araw. Oo. Hindi, again, marami na kasing nadali dyan sa bush na yun eh. No? Maalala natin isa sa mga iconic din na hindi ko nababanggitin. Pero alam nyo na yon, Fnatic Onyx Philippines, 18 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. At kailangan talagang paglabanan. Ang sakit ng mga tagos doon. Okay, si kailangan mapigat na rin. Ay, nako, ito na, nayakap na, pero may enhanced change para mapatagkaldag. Si Brusco no moment na yun, Gwen, ay mamamatay sa kamay dito ni King Kong. Pero pag zone out ang ilang mga players ng FNOP, medyo babagal muna. Okay na raw na nakakuha ng isa yung Fnatic Onyx at dediretso po pwesto na Nako. doon sa may Lord Objective. Naka-Blood Wings na rin si Super Friends para sa kanyang Zask. Okay, 4v5 ang laban na to. Actually, 6v4 nga to kasi kasama pa yung Dominator's alien. Descent, yung alien dito ni Super Prince. 4 seconds para kay Owen. Hindi na ata siya aabot dito. 12 yung buhay ng Lord. Kailangan kumapit ng Fnatic Onyx at Paco sa Bren! At si King Kong pa rin ang makakakuha dito ng Lord. Habang mega kill na against Brusco! TZ Brusco. Mabubuhay pa rin. Hindi. Free hit na naman si Super Marco. Nagamit na nga yung Winter Crown dito ni Kelra at Kyle TZ is gonna be down. At dahil Takbo! dyan, si Super Marco, patatakbuhin niya mga players dito ng FNOP. Double kill para sa kanya. 2 patay para sa FCAP. 3 naman para sa FNOP. Grabe, bulletproof Super Marco, ladies and gentlemen. Para sa laban na ito, 7-0 and 3. Kasing bilis ng mga sibat ni Super Marco ang pagsasalita ni Ate Chantel sa mga nangyayari di parang ayaw ka pagkahipahingay na itong mga to, no? Sunday kasi kailangan sulit daw. Tama, tama. Yung ating week 4. Week 4. Week 4 pa lang. Isipin mo, week 4 pa lang ha. Week 4 pa lang. May panibagong half pa tayo ng regular season. Pero ang Fnatic Onyx Philippines nararamdaman na ni Makmak. Iba na. Nararamdaman Iba na. na. Super mak. Ilan ba yan? Mak. Para tayong mga mak. Again, Super Marco, ikatlong player to get a Maniac this season.
Ang dalawa ay si Demon Knight at saka si Kelra. Grabe, kung alam niyo lang guys, sa sobrang intense ng laban, nawawala yung armrest ng... Asan yun? Nawala na yung armrest ng upuan. Pero imagine mo, 14 minutes nung laban natin, ganun kadikit yung score, pero itong kasing lamang na to, pag nanalo ka sa team fight, isang swing lang yun eh. Oo. Mapupunta dun sa mananalo sa team fight na yun. Oo, kaya sobrang importante nito. Lalo na ang paglalabanan nila ay ikatlong Lord. And kung titingnan natin in terms of item, isa na lang ang inaantay dito ni Kelra. I think pwede na siya Winter's Crown dito sa pagkakataon na ito. No? Habang sa kabilang panig naman, halos papuno na rin. Siguro si Owen lang at yung mga roamers lang ang mga naiiwan dito sa mga iteman. Pero ang importante lang dito ay maalagaan nila yung kanilang mga Tama. damage dealer. Si King Kong at itong si Super Marco na ngayon hindi pa rin nakukuha eh. Kasi paano mo nga naman nahahawakan yung Moskov na talon ng talon? Ang bilis kasi ng mga dash niya ni. Oh, tapos naka-purify. Purify So, pa. once na natalunan, if ever, dito ni Brusco or anyone, even Kelra, kailangan sure ball. Sure hit, Oh, oo. kailangan sure hit against Super Marco. So, yan yung pinaka-struggle ngayon ng Fnatic Onyx. Or, pwede naman kuha muna sila ng isa, tapos, makakaalis ba sila pag biglang dumating si Super Marco? Parang ang hirap eh. Basta dapat ready sila. Oo. Just in case na dumating si Super Makmak. Parang kumbaga sa mga superhero, siya si Superman, total may super na rin siya eh. Pag dumating, lahat uubusin. Ganun na nangyayari. Kunyari may mga kalaban, kagaya nitong Fnatic Onyx Philippines. Yun yung nagsisilbing sabihin natin pag-asa ng Fnatic Onyx in terms of items ha. Though kahit easy, may items na rin naman siya and damage pala yung gusto ko sabihin dito. Yung damage, pero kailangan kasi nila, may mga conditions kasi yan, lalo na ang dami rin control ng Fnatic Onyx. Yung Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage, Bouncing Ball, even yung Don't Run Wolf King. Pero hinahawakan lang nila itong Lord na ito. Reset ang kanilang gagawin dito sa 16-minute Lord. King Kong hahawakan ito. Grabe. Kalat-kalat ang Fnatic Onyx ha. Grabe yung Lord Dance. Kung meron lang pwedeng gumawa ng dance choreography. Kung anong klaseng single, double. Oo. Yung nangyayari. But yeah, makikita natin dito na grabing hold for Flap Easy. Now for Fnatic Onyx, nandun lang din naman si Kirk. And if ever magiging anchor nila is gonna be Super Friends. Critical nga lang dito if tatamaan ng Frigid Glacier. Oo. Yung kanyang Dominator's Crescent. Boss! Oy, Bossing! easy lang. Oh, di ba? Ganyan yan hanggang mamaya kasi mag-clear muna ng ibang lanes yung mga players at ito na naman yung movement ng Nako. Moscom na nandun sa may top lane Eto tapos na biglang naman. dadating. Ito na naman, no? Talagang palalamangin ng Falcons AP Brand yung lane nila, yung opposite lane. Kasi alam nila any moment darating si Super Makmak. Tutugtog na yung BGM niya. Oy, wait lang, Eto na. papasok na sila! Super Bakbak, dadating na nga ba? Si Kanti si makakakuha ng Lord at ito nga ay Spear of Destruction pero parang hindi na yata itutuloy dahil nga din naman Yung top kumpleto lane. kahalos yung buhay ng mga players ng Fnatic Onyx PH top at lane. unti-unti lang umangat-ngat si Makmak doon sa taap at si Makmak ay uuwi na po. Back na siya. Bakbak na siya. Again, si Super Makmak, si Super Marco, kumuha na rin ng Rose Gold Meteor. Ito na yung sinasabi natin na mas matapang ng Moskov kasi nga naman may extra shield kapag umabot sa 30% na threshold Ay. ng buhay niya. No? And Fnatic New and Onyx- improved. New and improved. Roger. Na Roger. Okay, sige. Pero ang Fnatic Onyx Philippines sila ang nakaatas dito na dumipensa. Pero makunat-kunat na Lord na to eh. And naka-flow ang minion dito ng Fnatic Onyx. Falcons AP Brain, hindi ko sure kung mapoprotektahan pa nila to kasi susuro to kapag hindi nila napigilan. Kaso naiwan yung top lane. Yung top. So hindi sabay yung flow ng minion wave dito para sa ating game. Pero takatalo na yung Lord doon sa may middle lane at may dedepensahan lang naman na isang mabilis dito ng Fnatic Onyx. At Wow. hindi pa nga mababasag. Kung maririnig lang natin, kung may mic check, nice D. Nice defense para sa Fnatic Onyx Philippines. And ang Falcons AP Brand naman, ready kasi sila eh. Ready sila sa next flow ng minion nila kasi nga naman mega Ayun minion naman. pa yan. Pero si Obi may pinaplano Ay. dito kung sino nagamit. Ay! From behind! May kasama pang flicker. Hala! Ang laki na talon ni Bruce ko doon. Lalim. Pero si Flap TC ang kanya makukuha. Si Few unti-unti na mawawala ng buhay. Winter's Crown. Ginamit na yung Winter Crown. Double kill na para kay Kenra. At naririnig na natin sigaw.
dito ng mga Sonics kasi si Kyle TC makukuha na rin nila. Grabe, akala natin panalo na ang Factor Safety Brand dahil doon sa Lord na nakuha nila. Pero parang mababaligtad sila. Ang tagal ng death timer dito, Is this 26 endable? seconds, 25 seconds para kay Flap TC. Meron pa silang siege minion dito. Kailangan protektahan ito ni Ogwen, ha? Endable ba to? Yan ang tanong. Yung gitnang Tore, ang kanilang kukuha ng Spear of Destruction, lalabas ba? Si Super Marco dito sa gitna. Meron pa nga minion na bit-bit. si Dito ang minion. Fnatic Onyx. Mawala ng immortality si Immortality. Ogwen at yung minion makakalusot. Oh, no! Dito sa gitna. At ninangat-ngat na nga. Fnatic Onyx Philippines